Yes guys, good morning, good afternoon, good evening. This is your service Mr. KGB Crypto. Ang petsa ngayon ay December 30, Sabado, 12:27 AM. So madaling araw guys. Sinaglit ko lang, nalimutan ko to kanina i-stay kasi nga may mga ginagawa tayo. At ayun, dun sa mga bago syempre, ulitin ko, hindi naman talaga lahat mapiplease natin yung mga tao. So, yung iba, ganoon naman kahit naman sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, yung tipong lagi mong pinapakita na ah, magaling ka, sikat ka, or mapera ka, or ano, hindi talaga lahat sasang-ayon sa'yo. So, hindi lahat ng tao talaga mapiplease. O kagaya nito, kunyari, may mau-open tayong tao, ibig sabihin lang guys, nag-i-stake tayo ng ganitong amount, baka yung iba nayayabangan, alam mo yun, imbis na ma-inspired, yun yung mga ano nga yung mga crab mentality nga, yung mga Pilipino kasi yun ang, actually sa Pilipinas lang naman ganyan halos, I don't know, siguro, nasakop kasi tayo ng iba-ibang lahi, iba-iba yung ating um, kultura na nakagisnan. So, pero kadalasan lagi tayong yung lagi na lang tayo naka-follow sa US, parang ganun. Pag US sikat, pag imported maganda, pag local pangit. Yung mga ganun. So, pag gawang Pinoy pangit, pag Pilipino mayaman, galing yan sa ano, alam mo yun. So, yung ugali kasi ng isang tao guys, magdidepende yan sa mga tao na kasalamuha mo. Siguro kung nakakasalamuha at malagi mong kasama ay yung mga taong walang pangarap, tambay, hindi alam kung ano pa rin yung patutunguhan nila, wala pa silang vision, wala silang goal sa buhay, malamang ganun ka din. So, kumbaga, uh, depende nga sa mga tao na nakasalamuha mo. Kung lagi mo nakasalamuha, yun lang yung bank account na pera nila, halimbawa 10,000 lang, 5 kayo magkakaibigan, 10,000 lang mga bank account nyo, ganun din mangyayari sa'yo. I mean, ang ibig ko lang sabihin, kung ano yung mga tao nakasalamuha madalas, yun ka din. Diba nga, kung ikaw nakasalamuha ka sa 5 taong nagyoyosi, malamang nagyoyosi ka rin. Maging kasalamuhan mo lagi yung mga taong manginginom, magiging manginginom ka rin. So, bottom line, depende pa rin May mga nakakasama ako na sobrang ang lalaki ng pera, mga bilyonaryo. So, yung tipong kagaya nito, yung mga whales na kakilala natin na sobrang ang lalaki ng pera, sin ang lalaki talaga. Kumbaga payat lang ito, yung nakikita nyo yan, payat lang talaga yan, as in payat. So, pero syempre nga, hindi ko naman to ginawa ang video na to para i-please kayong lahat. I mean, i-please kung sino man ang pwede dyan i-please. Kumbaga wala akong pakialam sa inyo, buhay nyo yan, buhay ko rin to, ginawa ko lang tong video na to para lang sa sarili ko talaga, para may ma-view ako online balang araw. Kasi nga, ang tagal ko na nag-YouTube, nag-stop lang ako, way back 2010, nasa 50 video yung upload ko doon, pero nag-stop lang ako kasi family and business naman ang nandun. Kaya itong channel na to, ginawa ko lang para lang dito sa staking ng AXS. Kasi nga, matagal ko na siyang ginagawa, pero matagal na ako nag-stick araw-araw, pero hindi ko siya nabibidyohan. So, ginawa ko ng video, in-upload ko lang. By the way, ang dami ko nang sinabi. So, ayun lang, kasi nga, lalo na sa mga, kung magbi-business kayo guys, may mga tip kasi diskarte sa mga pagnenegosyo. Kasi, halimbawa na lang, dapat yung sinasalamahan mo lagi, yung mga tao may vision, may goal. Kaya, halimbawa na lang, kung ikaw ay mapera or ikaw sa pamilya nyo yung nag-break ng sumpa, mayaman, di ba? Anong kadalasan na common attitude ng mga Pilipino? Lalo na kung kamag-anak mo. Ano sasabihin sa'yo? Kunyari, ikaw bigla kang umasenso. Sabihin sa'yo ng mga kamag-anak mo, libre naman dyan. Diba yun yung common attitude Pautang naman dyan. Nakita ng mga account na malalaki, pautang naman dyan. Ang yaman mo naman, di ba? Yun kasi yung common attitude ng mga tao, yung Pilipino. So, ganun kadalasan. Kaya, kumbaga, madaming tao ang mahirap kasi ganun yung attitude. Instead na sabihin mo parang, ang tawag kasi dong guys, beggared mentality. So, parang,
pag hindi mo pinautang, sasabihin sa'yo, "Ela, nagkapera lang." Kunyari kamag-anak ka, ikaw yung masenso. Sabihin sa'yo, "Lah, nagkapera lang eh, iba na yung ugali." 'Di ba? Yun yung mga beggar mentality. Imbis na sabihin na, ah, 'di ba mas nakaka-inspire yung kung sasabihin nila, "Uy, anong ginawa mo?" 'Di ba? At paano mo yan nagawa? So, ayun lang, yun yung mga pinagkaiba. 'Di ba nga sabi ko sa inyo sa village, pansin mo paglabas mo kunyari sa village, paglabas mo, wala man lang katao-tao. Bakit? Ganun sila magpahalaga ng oras eh. Pag mayaman at pag mahirap, punta ka sa squatter. Hindi natin minamaliit syempre, pero ginagawa lang natin comparison. Pag sa mahirap, paglabas mo ng bahay sa squatter area, napakadaming tao. So, sayang ang oras eh. Yun yung pinagkaiba. Namamali lang tayo ng interpretasyon kasi nga, iba yung nakagisna natin. Kasi lagi lahat na nakasalamuhan natin, ganun din yung ginagawa. Mas mahilig manood ng teleserye, telenovela, drama. So, ayun lang. Kaya, yung iba na nakakita siguro nito, ang laki-laki, nayayabangan or ano man, ay nasa sa inyo yun, buhay nyo naman yan eh. Kung mayabangan kayo, hindi naman ko kayo piniplease o ano man, ayun lang, nakwento lang natin. At least meron tayo mga wisdom words na nakakwento. So, haba na naman, 6 minutes yun guys. Take na muna natin to. May mga suggestion din yung iba na nakakatulong, as in kagaya nung sa staking natin dito guys sa Ronin, 'di ba? Kung nasubaybayan nyo yung pang 60 video natin, tinanggal ko yung stake sa Katana, linipat ko dito sa Ron staking. O ito kasi yung isang validator, si YGG, Pinoy po may-ari ng YGG, si Gabby Dizon. Kaya yun ang napili ko para dun sa Ron staking. So mali pala siya. Actually mali talaga siya. Ito yun sa validator, ang pinili natin dyan si YGG. Ang nakita ko kasi dyan sa kanya, ito commission. Hindi ko nakita sa taas agad-agad na yun yung commission niya. Akala ko yun yung APR. Ito yung pinaka yearly income eh. So ang dapat kong ginawa dito guys, thank you dun sa nag-suggest. Ang dapat kong ginawa dito ay dapat yung 5% lang. So kumbaga kung kumita, ang mangungumission lang si Big at Axie Club, 5% lang. Ang napili ko kasi 20% ng commission. So ito binigay niya, ito yung pinaka na stake or kinita, tapos mangungumission pa dyan ng 20%, diba? So dapat pala ang pinili ko at least 5% ang commission, tapos malaki yung return. So 5, kaso hindi siya mga naka-check I don't know paano proseso nun kung hindi naka-check. Ito kasi naka-check siya governing validator. So ito kasi hindi sila naka-check. Pero pag nag-stay ka kasi 3 days daw eh. So dapat ang pipiliin natin yan ito. Kasi malaki na yung kita per year, tapos kunti lang yung commission niya. Pero kung papasukin mo naman dito yung mga verify, walang verify na 5% eh. Ito lang si si community gaming. Ito mas malaki. So check naman natin yung mataas ang APR. Ito 16. Pero 10% sinisingil niya. Ito 50.93. Pero ito sinisingil niya commission. By the way, aaralin ko rin to guys. Salamat dun sa nag-suggest. So nag-stake na tayo. Ito yung stake natin. Wala pa siyang pumapalo guys. Siguro 3 days pa to. So natagalan nga ako. Iniisip ko dito baka ilipat ko lang sa AXS to kasi doon daily agad eh. Tapos pag kumita, ibili ko na lang ng RON, 'di ba? Lipat ko sa stake sa AXS, pag kumita bili ko lang ng RON. So doon manggagaling yung binibili kong RON araw-araw. Yun nga lang, baka pag tumaas yung presyo ng RON, mahal ko na siyang mabili, 'di ba? Unlike dito, hindi. Kaya pag-isipan ko rin, check din natin, titimbangin ko rin kung ano mga pwedeng mas best option. Okay sa alright. So tapos na tayo sa ating ritual dito lang kasi wala na yung katana eh, tinanggal na natin, 'di ba? So meron tayong 35,709. Okay. Yung may nagtanong din ng isa yung about dun sa DCA, average kasi yun po yung yung dollar cost averaging. Medyo
na ano lang ako doon kasi syempre dapat talaga ang pag-i-stay ko dito sa hindi kasi ako naka lump sum, yung parang bultuhan, 'di ba? Bultuhan siguro sa unang lagay kasi ang tagal ko na dito, year na eh. Tapos yung kita na halos 32 AX daily, yun yung ginagawa kong DCA. Yung linamsam ko lang, yung bultuhan, yung unang linagay ko. So, ayun. Kaya, pwede rin yun guys. Actually, isa yun sa mangyayari sa channel natin. Sa channel na to. Nabibili ako ng crypto araw-araw talaga. Hindi ko lang siya gawa agad-agad. Kasi nga, sobrang ang daming. Kailangan kasi nun guys, meron akong nakaseparate na wallet para doon. Para nakikita nyo na may binibili tayo tapos dumadagdag. Kaso ang problema lang doon, paano pag nag-pump, bibili na naman ako. Kasi pwede yun gawin Ethereum, kunyari, Ethereum or Bitcoin, bili ka araw-araw. Yung extra pera mo, kunyari, sa mga employee, kasi masyadong kung employee. Alam ba, isa kang negosyante, kumikita ka ng 2,000 a day. O di, tapos panate ka ng crypto, tapos nagiging sa 2,000 na yon may extra kang pera doon 500 araw-araw. Instead na ilagay mo sa bangko, so, parang ganon, 500 a day sa isang crypto. Tapos monitoring lang, ganun. Actually, ganun nga ang patutungan ng channel na to. Nandiyan naman yan sa description ko na daily ako bibili. Hindi ko lang siya maasikaso talaga. Kasi kailangan ng separate wallet. Kasi bawat token, hindi naman lahat kasi ng token mo nabibilhin. Nasa isang wallet, nasa isang exchanger yan. Hindi naman siya ganun eh. So, kung may nakita kang isang token na gusto mong bilhin, kagaya nito, yung mga bagong token, wala pa naman yan sa Binance, wala yan, iba-ibang exchanger yan. So, kailangan kung gagawin ko yung ganong concept, kailangan ko siyang paghandaan na iba-ibang exchanger. So, ayun, sabi ko nga sa inyo, wala nang edit kasi itong ginagawa ko. Screen record lang po ito. At automatic, dahil screen record lang, hindi na ako nag-edit. Kaya hindi ako nagbubukas ng mga file. Kasi hindi naman lahat ng viewer natin matitinong utak. I mean, ibig ko sabihin, baka may mga viewer tayo dyan na magagaling sa technical o magaling sa hacking, di ba? So, maingat tayo sa ganun, guys. Kasi, sabi ko nga sa inyo, may IT company ako. So, kaya alam ko yung mga security about doon. Kaya, eto, nagre-record lang ako. I-record lang as in record lang. So, yung mga wallet natin, hindi ko linalagay dito. Kung may mga nakikita kayo dyan, pang sasabi nung iba, baka, wow, extra pera. I mean, risk ko naman yun, hindi nyo naman risk yun, guys. So, mawala man yun, risk ko yun. I mean, kagaya sa crypto, bumili man ako nyan, risk ko yun, hindi nyo yung risk. Kumbaga, iba-iba nga kasi talaga, syempre, iba-ibang tao. So, yung iba kasi nalalakihan na dyan. So, naliliitan. Yung iba pa lalo, yung makakilala natin. So, iba-iba kasi. So, kagaya nito, yung ganung concept, eto nga, kung binili ko to, ginawa ko na ng content, di ilang video na yan, di ba? Kaso nga lang, iba-iba nga kasing wallet yan, guys. Pag binili mo yan, marami ka kasing makikita doon eh. Lalo na pag ini-screen record mo yun na hindi mo i-edit, ang dami makikita doon ng mga impormasyon na hindi dapat makita online. Sabi ko nga sa inyo, extra time ko lang itong pag-stake dito, kaya screen record lang and upload agad. So, ayun lang. Kaya sana yung iba, kung nayayabangan man kayo sa upload or nakikita kayong malaking pera, tapos na parang, yabang naman yun, laking amount. So, bahala kayo sa buhay nyo. Buhay nyo yan. At malamang kung bakit ganyan ka, isa ka sa mga crab mentality ng mga Pilipino pag nayayabangan ka sa kapwa mong Pilipino na umaasenso. So, yung tipong inggit na inggit ka. Bahala ka sa buhay mo. Basta, ulitin ko itong ginawa ko itong video to. Makikita nyo naman yan sa video ko lahat. Isa-isahin nyo lang. Yun nga lang kasi, hindi ko nga linalagyan yan ng specific title. Kasi nga, pang staking lang talaga to. Pang staking lang. Nagbibitaw lang tayo ng iba-ibang wisdom words dyan. Na at least may matututunan man kayo. Pero syempre nga, maraming first marinig agad yung isang video lang. Tapos i-judge ka na. So, ayun. Open naman yan. Bahala kayo. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa, guys. So, ano pa bang mga pwede nating i-advise sa mga tao? Yun lang for now. So, nasagot na natin yung
DCA, yun yung ano guys, yun yung tawag dito averaging, yung parang isang bultuhan. I mean, isang yung chop-chop na pagbili. So, kung maglalagay ka ng isang token, nasagot na natin yan. Nagtanong kasi yung isa, alam ko may nagtanong ng ganun guys, na kung nag-i-invest daw ba ako, isang lagayan na lang. Ano bang mas the best, yung dollar averaging, yung cost averaging, or yung lump sum, yung isang bagsakan. So ang nangyari naman dito, kung dito po yung tanong nyo, naglagay ako diyan ng isang bagsakan. Kasi nasa Binance ko lang matagal na. Ang ginawa ko, isang bagsakan, tapos araw-araw kumikita yan. Tapos yun yung DCA na, yung daily. Kasi ipinapasok ko lang din ulit eh. Ngayon, yung lump sum, isahan lang talaga yon. Nasa sa inyo yun guys, kung anong diskarte nyo, kung anong gusto nyo dito sa crypto. Basta ulitin ko, pagpapasok kayo sa crypto, aralin nyo yung crypto. Aralin nyo talaga, kasi pera nyo yan. Lalo na kung hindi yan extra pera, pinaghirapan nyo yan, so buhay nyo yan. So hindi natin lahat talaga mapiplease. Kaya sa akin yan, dami kong empleyado. So hindi lahat ng empleyado. Kaya minsan, pag yung empleyado, kunyari, nangungutang guys, halimbawa, yung tipong positive ka bilang may-ari, syempre, mataas yung level mo. Mataas yung, parang masaya ka at that time. Tapos, pagdating ng empleyado, yung nangungutang na nga siya, nangungutang kasi may problema sila sa bahay. Imbis na sabihin, mangutang na lang, yung aanuhan ka pa, kukwentuhan ka pa ng maraming problema. Yung tipong ang saya-saya mo, ang lakas mo, tapos sinipsip yung energy mo, parang vampire ba? So, kasi nga, sa dami ng ginagawa ko, meron din tayong sa direct selling, medyo madaming tao. Tsaka dun sa build and sell. So, actually, hindi naman lahat ng natatap ko ay mga top to employee, syempre. May mga tao, may mga manager ako para doon. Pero syempre, minsan nakakarating sa akin yung problema. Kaya, hindi talaga lahat ng tao mapiplease mo. Kahit sa mga customer. So, hindi lahat. Kaya, ayun lang, medyo hindi ko kasi pinaghahandaan yung video. Basta, yun na yun. Bahala kayo. So, ito lang, update lang natin, 35,709. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa mga nagsusubscribe. Thank you so much din sa inyo. I-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking channel. So, thank you so much sa support sa ating channel. At, ano pa ba? Isang araw na lang, isang tulog na lang. So, matutulog ka ngayon, 2 tulog na lang pala, kasama mo yung ngayon, 2024 na guys. So, ang daming update about sa crypto, sa AXS, ang dami ring update. Ano pa ba? Yung sa Axie, napakarami ng update nila. So, si Bitcoin, 3.3 pa din, tumaas ngayong araw. So, ito si CEI. Si Bonk, tumaas na naman siya guys. So, ang dami nag-TP dito nung nag-add sa Binance, halos 137% mula noong October. Times pala X, 137X. So kung naglagay ng 1 million noong October, 137 million na nung nai-add to sa Binance. Tapos ito bumagsak, tapos ngayon umangat na rin siya onte. Mina Protocol, ito Ordi, isa din yan sa favorite natin. Meron tayo niyan guys. So si Axie bumaba, nag 600 pa siya, no? Bumaba tayo dyan. So, kung check natin ngayon, ang total na lang na amount natin ay 35. So, nasa 80 na lang. Nag-20 plus na yan 22. So, ayun. Ganun talaga. Kaya, dapat aware ka sa pinasok mo. Kasi, kung titignan mo, kita na yun, di ba? Pero, hindi ko find out. Kasi, ang goal natin, umabot siya ng 8,000 or 9,000. Makapag-TP man lang tayo dyan. Pero para sa akin, tingnan na natin. Baka mamaya may masabi ako na mayabangan na naman yung iba. Diba? So parang hirap nun yung tipong ipiplease mo. Diba? Pero sabi ko nga, hindi naman natin ipiniplease lahat ng tao. Bahala kayo, buhay nyo yan.
At ayun na. So, thank you so much again sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Unting araw na lang, excited tayo. Malapit na yung ETF approval. So, January daw yun. So, ano mangyayari? Pag umangat yun or pag nai-add na si Bitcoin ETF, ano kaya mangyayari? Possible, mag-bull market na. Pag nag-bull market, sahod. Sigurado lahat ng altcoin magbo-bull run din. Pansin nyo ba lahat ngayon ng mga altcoin, yung mga project nila ay talagang kagaya sa Axie, inaano talaga nila, tinatrabaho talaga nila. O ayun, 109 days na lang halving guys, April 17. So ito, isa din to sa Catalyst tsaka yung ETF. Kaya so ayun, subaybayan nyo lang kung ano mangyayari. Thank you so much again sa inyo, and maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Thank you so much. Happy New Year guys. 2 araw na lang, 2024 na. Set nyo ulit yung goal nyo. Dapat connected yung ginagawa mo sa goal mo. Thank you so much. Bye bye.